Alam nyo, when we talk about retiring in the Philippines, ang unang pumapasok sa isip natin mas mura, mas relaxed, and mas simple ang buhay, di ba? But after hearing more real stories of retirement in the Philippines, na-realize ko na retirement is not just about where you live. It's about how you live, who you're with, and what truly matters in the end. So today, ang kwento ko hindi tungkol sa akin. Kwento to ng mga tao na nag-retire sa Pilipinas. Hindi sila perfect stories ha, but they're honest and true. Kwentuhan ko kayo. Itong Pinoy couple na to, sa States sila nagkakilala. And together, they lived in the States for almost 20 years. Wala silang anak. Kaya at some point, they realized na tayo lang naman dalawa. So instead of staying in the States, they made the decision that many Filipinos dream of. Umuwi. Their retirement wasn't rushed. Sabi nila, retiring in the Philippines should be well-planned. Physically, emotionally, mentally, and most importantly, financially. But the unexpected happened nung pauwi na sila. Nagka-pandemic. At that time, nabenta nila bahay nila, kaya naka-Airbnb na lang sila. And they've already bought a one-way ticket to the Philippines, so wala nang urungan. Umuwi na sila. At first daw, hindi naging madali. Nakapagpatayo kasi sila ng bahay sa isang lugar na wala naman silang kakilala. Tapos, pandemic pa. They were literally just inside the house for months. So there was a moment when they asked themselves, did we make the right decision? But slowly, life started to open up. Sabi nila, hindi daw nagbagong lifestyle nila nung bumalik sila sa Pilipinas. Sila pa rin lang daw dalawa. Tapos, di na sila nag-hire ng makakasama nila sa bahay. Meron na lang daw napunta once a week to do some household chores like gardening and laundry. Ang ganda kaya ng training namin sa household chores sa States, no? So their life is exactly what they hoped for. Walang alarm clocks. Habang nagbe-breakfast, iniisip daw nila kung ano bang gagawin natin today. Sarap, no? Pag-garden-garden lang. Naglalamierda out of the countries with their travel buddies. And discovering new local places, eating out in restaurants, kaya daw medyo tumataba sila. Tapos financially, komportable naman daw sila. Ang payo nila, kung nakarely lang tayo sa social security and pension natin sa retirement, dapat daw we should live within our means. Okay na advice yun, no? Sa mga retired at lalo na sa mga hindi pa retired para makapag-ipon, di ba? Kung pwede nga, live below your means pa eh. Tapos, ibang-iba daw ang healthcare sa atin compared sa States. Sa States, they had Kaiser Healthcare. Pag nasa hospital, papakita lang nila ang card nila sa registration, smooth sailing na lahat. Nung na-emergency room si Mrs., mabilis daw ang treatment, no questions asked. Ang settlement ng bill, kung meron man, pagka-discharge na nila yun naasikaso. Sa Pilipinas daw, ang tagal. Na-ER siya ng umaga, tapos gabi na siya na-admit. MaxiCare ang private insurance nila sa Pilipinas. It covers some generic medications, basic labs, ECG, ultrasound, mammogram, stress test. Covered rin ang standard room pag na-hospitalize sila. If they go to their private doctors naman, they pay out of pocket for professional fees. Hindi covered yon. I asked them kung komportable na ba sila sa healthcare sa atin. They said comfortability is relative. It comes with money. Tapos, there are some things that are annoying daw to them, like Filipino time. Naku, talagang pet peeve nila to. They find it very disrespectful. Kung matraffic daw, edi umalis ng maaga. They hate that people always use Filipino time kasi pag nalilate sila. Tapos, there are people daw who are a little too curious. Alam niyo na yon. Ito yung mga chismosa. Pero marami din naman ganyan dito sa States, no? Despite all that, they said something very clear. Sabi nila, we're staying here for good and there's no turning back. Masaya sila doon. Now, not all stories are the same. Kasi itong next story,
It's not just about where you retire, but who you bring with you. She lived in the States for years, built a life there, and met her husband. He's American. Puti. Nung nagpaplano na silang mag-retire, sabi niya sa husband niya, I want to retire in the Philippines. Kasi her children are there and she wants to be with them. Yung husband naman niya has no children of his own. So pumayag siya na sa Pilipinas sila mag-retire. Pero para sa kanila, hindi rin ganun kadaling mag-retire sa Pilipinas kasi for both of them, namimiss nila ang mga families nila na naiwan sa States. Yung ibang mga kapatid, mga pamangkin, yung ganon. Tapos for him, merong language barrier kasi nga foreigner siya pero ayaw naman niyang mag-aral ng Tagalog. At isa pa, he's a natural introvert daw. So hindi siya masyadong nakikipag-socialize. Unlike yung Pinay wife niya na sosyalera. Pero ang maganda naman, he actually found comfort in her world. Feeling belong na siya sa mga anak ng misis niya, sa mga apo, pati na rin sa mga kapatid ng wife niya. They became his community. Galing, no? He's also very comfortable with his wife's close friends. For their healthcare naman, Pacific Cross ang kinuha nila kasi daw it accepts people over 65 years old. Nagamit na daw nila to nung na-hospital sila in their first few years of retirement. They don't know much about their coverage, the policy, kasi yung daughter nila daw ang nag-aasikaso nun for them. Ang daily life naman nila, simple lang. They go out together, run errands, eat out. Madalas sila sa mall. Familiar faces na nga daw sila dun eh. Now, on a more serious note, sabi niya nung misis, kaya daw niya gustong mag-retire sa Pilipinas kasi nga gusto niyang mapalapit sa mga anak niya. But the reality is, yung mga anak niya have their own life and priorities na. So sila lang ding dalawa palagi. And that's the sad part daw. She's a weekend lola and she loves her apos very much. And she treasures every moment she's with her children. So para hindi daw siya malungkot, pag wala ang mga anak at apo niya, mahanap na lang siya ng pagkakabisihan niya. Pasumba-sumba, lumalabas with her very close friends. She kept herself busy. Sa chores na lang daw never ending na eh. Yung husband naman niya, he's just happy staying at home. Pabasa-basa, nagko-computer, being quiet. At katulad nung naunang couple, wala rin silang live-in helper. Kumuha na lang sila ng cleaning lady who comes twice a week. Parang mas common na yung ganun arrangement ngayon, no? Kasi mahirap na rin yatang kumuha ng kasama sa bahay sa atin eh. Anyway, they are two different personalities na nag-retire sa atin. But still, they made it work, di ba? And their advice, visit first at different times of the year and then decide. Pero both of them said, it's more fun in the Philippines daw talaga. The next story is very different from the first two because sometimes retirement is not about freedom or lifestyle or even comfort. Sometimes it's about coming home for a reason. This last story is from someone who had a very full life, a strong career, global work and advocacy ang line of work niya. Full of purpose, as in, she lobbied for the passing of the Clean Air Act. She actually wanted to retire at 50 to redesign their family farm, but she got caught up in her meaningful job, so she continued to work. But in 2020, something changed. Yung brother niya, who was taking care of their parents, died unexpectedly. And in that moment, it became clear that it was time for her to come home. May mga kapatid siya, but they have their own families and some live abroad. Siya naman, single, up to now. Nobody asked her to give up her career. On her own, she decided to return home and take care of their parents. Kahit na 88 years old na noon ang mga magulang niya, hindi naman sila alagain. They're both physically active. Maliksi hanggang ngayon.
Today, her life looks different, from leading movements to cooking meals and doing daily routines at home. If she needs to travel, she can call on someone to look after her parents. If she's gone for over a week, one of her siblings would fly in para samahan ang mga magulang nila. Her siblings, they make sure she takes time out daw to go on holidays. Very supportive mga kapatid niya. They're always there to provide emotional or financial support kung kailangan. She does miss her old life, the travel, the people, the work. So para naman daw hindi niya masyadong mamiss yung mga yon, she still accepts some research and some writing projects. And thanks to the internet, tuloy pa rin ang mga national and global advocacies niya, although to a lesser degree. Galing niya, no? But no matter what she does, everything revolves around one role, taking care of her parents. One of the nice things daw about being a caregiver is that she gets to listen to her dad's childhood stories. Sinusulat niya yon sa journal niya tapos sinishare niya sa mga kapatid niya. Kinukwento niya rin sa kanila kung anong nangyayari sa kanila everyday. This way, everyone knows what's happening and can offer support kung kailangan niya. For healthcare, she only has PhilHealth. She really takes good care of herself para hindi siya magkasakit. And I've seen this firsthand. Pinsan ko kasi siya eh. Very healthy ang diet nila. If they need a doctor naman, they see a community doctor or yung kapitbahay nilang doktor who don't charge them for consultation. And then, she buys generic drugs para mas mura. And alam nyo naman siguro na malaki din ang senior discount sa atin. It's 20% discount basta may reseta. Sabi niya, dream niya maging nurse nung bata pa siya. So in a way, na-fulfill daw yung role na yon. Ang advice niya sa mga caregiver na katulad niya is to find something you love to do when you get a break from caregiving. Her parents are now 92 years old, and although may memory issues na ang mama niya, they're both still physically active. So she's able to balance her role by doing other things like baking, arts and craft, farming, and part-time teaching. Overall, she feels at peace because she knows she's exactly where she needs to be. Iba-iba ang kwento ng pagre-retire sa Pilipinas, no? It can be a story about freedom, adjustment, sacrifice, and purpose. So siguro, the real question is not just, where do I want to retire? But, what kind of life do I want to live when I get there? Kasi at the end of the day, retirement is not just about giving up work. It's really about choosing what matters most, wherever that may be.